Good morning, grade 8 students, and welcome sa aton klase sa Sinima Simana for your last week sa aton second quarter. But before anything else, may I request everyone to please close your eyes for our prayer. Heavenly Father, thank you for this wonderful gift of life nga ginhatag nimo sa amon. Thank you man sa tanan nga blessings nga imo ginhatag. Thank you sa safety, sa provision nga imo ginhatag sa tag sa kapamilya, kag kabay panghatagan mo kami sang kaalam. Amon gamiton para mag-learn sa sini nga topic this morning. Lord Jesus Christ, we surrender everything to you kag ginahatag na namon ang amon kabuhi sa ang amon kapalaran sa imo mga kamot. This we ask in Jesus name we pray. Amen. For your Bible verse of the week, it's taken from the book of Psalm chapter 1 verse 6. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. This morning, ato naman pagatun-an ang components of geometry. So this morning, mag-geometry na kita. We are done with our algebra and this morning we are going to focus naman sa components of our geometry. This is the very basics ng aton geometry. Para mas maintindihan naton ang ginatawag nga geometry, aton na i-identify kung ano dira ang components ng aton geometry. The three basic terms of geometry are points, lines, and planes. These three basic terms are considered undefined in geometry. Gintawag na siya guys nga undefined kay wala na siya siling nga iya gidya definition. Kahambal kita nga ang points, ang lines are planes, maaton siya ma-describe pero hindi ta siya siling nga mahatagan tagid siya sang iya nga definition. Only description based sa aton nga pag-observe sang iya nga characteristic. Amo na nga considered na siya as undefined kay wala na siya siling nga iya gidya definition or meaning and can only be described and be represented by models or figures. So amo na siya nga gitawag siya undefined kay aton lang siya ma-describe kag mahatagan ta siya representation gamit ang mga models and figures. Magsiling kita point, it is or it has a location or suggests a position in space. A point has no dimension. Magsiling kita wala dimension, buot silingon sina guys, wala na siya width, wala na siya length, wala na siya thickness. And represented by a dot, it is usually named by a capital letter. Usually, magsiling kita point or pintok, amo na siya ang example mapinto kato gamit ang ballpen sa imo papel. Magpinto ka gamit ang imong chalk sa blackboard. Pero sa katutuod lang guys, ang point naton gamit ang ina nga mga objects or figures, representation lang ina siya. Kay base sa aton nga pag-describe, wala siya width, wala siya length, wala siya thickness. Pero nakita ninyo nga ang aton nga ang aton nga point magbutang kita sang lapis or sang ballpen maghimo kita point, makita naton. Nga makita pa siya naton kay wala siya gani width, wala man siya length, wala man siya thickness. Amo na siya guys nga gin-represent lang siya by a dot. Pero in fact, ang aton point hindi gid na siya actually makita kay based sa aton description, wala siya width, wala siya length, kag wala siya thickness. And gina-name na siya naton using capital letter. Capital letter ginang ginagamit. Example, may ara kita point P or point M. Point M or point M nga word gid. Point P nga symbol or point P man nga word gid. Amo na siya mag-name kita sang point. Another undefined term is the line. A line is formed when any 2 points are connected and that line is extended indefinitely in both directions. Kinahanglan ta lang guys duha ka point para maka-create kita line. Not necessarily nga damo-damo gid siya nga point. Pero hindi ikaw maka-create line unless isa lang ang imo nga point. It takes 2 or more points para maka-create kita sang line nga ginatawag. Kag ang line ato na siya ma-extend and definitely in both directions. It has no thickness or width. It is denoted by a lowercase script or the 2 points on the line. Ang aton nga line, ato na siya pwede pangalanan nga small letter na siya. For example, this is line L. Pwede mo na siya sangalanan based sa segment naton, based ang aton nga duha ka points sa aton nga line. Example, we have line A, ay line L with
point A kag point B. So this line can be named line L or segment or line AB. This can be read as line AB kag maname na siya naton based sa iyang points sa line. Next, undefined term is the plane. Plane is a flat surface that has no thickness and extends indefinitely in all directions. Ang plane nato niya guys, may ara naman na siya apat naman kay direction. It is often represented using a four-sided figure. Tinatagaan na siya sa three-sided figure but usually, kag most of the time, four-sided figure gid ang ginahatag naton nga plane. It can be named by a capital letter or by three non-collinear points in the plane. Ato na karon lang tawon kung ano magsiling kita non-collinear points in the plane. Like a line, it extends without end. So the same na sila characteristic ni line. Ang iya siniya galing in all directions, but still the same sila ga extend without an end. May length siya and width, but no thickness. Sa nakita ninyo, may ara kita non-collinear points. Magsiling kita non-collinear points. These are points that are not on the same line. Pero ara sila ya sa isa ka plane. Points that are on the same plane but not on the same line. So nakita ninyo may point A, may point B, may point C. So pwede mo na siya ngalanan nga plane ABC or pwede mo man siya nga mangalanan mo gid as plane R since we have R here as the name of our plane. So non-collinear, amo to gyambal ko kagina sa imo, sa inyo gali, these are points that are not contained in the same line. Ara sila tuod sa plane pero wala sila ya in the same line. Another term is collinear. Collinear points are points that lie on the same line. Ang ara naman niya sa isa ka linya, ginatawag naman na siya nga collinear points. Ano naman kung ara sila sa plane? Naga the same sila. Ang tanan nga points ara sa the same plane. Ginatawag naman nga coplanar points. Again, non-collinear are points that are not on the same line. Collinear points, points that lie on the same line. Coplanar points, points that lie on the same plane. Amo nang kinalain nila nga tatlo. Next naton nga component is ray. Anong ginatawag nga ray? A ray extends infinitely in one direction from an endpoint. Nga masiling ka one direction. Lantawa ang aton illustration. Ang ray naton, it is ang aton nga halin na siya sa aton center, halin na siya sa isa ka point lang gid. Kag naga-extend lagi na siya in one direction. A point on a line determines exactly two rays called opposite rays. Ang ato niya nga line, may ara na siya duha ka ray. Kaya nga naga-extend na siya in both direction. Ang tawag sina is opposite rays. Another term is the segment. Ano naman ang ginasiling nga segment? It is a part on a line between any points. Any points lang class. The distance from one endpoint to another is called length. For example, you have segment CA, segment CT, segment AT, or segment TC, kag segment AC. Ang distance halin sa ini nga point, pakadto sa diri nga point, is ginatawag na siya nga length. Next is we have postulate. Magsiling kita postulate, amo naman ni siya guys, ang statement nga wala pa gid na siya na prove. Magsiling ka gani postulate, haom-haom pa lang na siya, kay wala pa na siya na prove, wala pa evidences nga nakapakita nga siya is proven true, pero gina-considered na siya gyapon nato sa mathematics, especially sa aton geometry, din ko na consider na siya nga true for some mathematical reasoning. Sa mathematical reasoning, ang maka-support sa iya para ma-accept siya, kang ma-consider siya natin as true. But going back to our final description, si postulate, it is a statement that has not been proven true. And kung amo to ya ang postulate, wala siya na proven true, amo naman yung iya opposite, si theorem. A theorem is a statement that has been proven to be true.
with the use of other statements. So may ara kita postulates. Exactly one straight line segment may be drawn joining 2 points. Amo tong hambal ko sa inyo kagina. We only need at least 2 points to create a line. Another postulate. Any line segment can be extended indefinitely to form a straight line. Ang aton kuno nga line segment, pwede na siya naton maunyat or ma-extend indefinitely para maka-create kita sa ginatawag nga straight line. Another postulate. Given line segment, a circle can be drawn having the segment as radius and one of the endpoints as the center. So given kuno guys isa ka line segment, or for example, madamo ang line segment, maka-create kita dira circle as long as ang segment or ang radius nga ina the same or equal or congruent ang iya sina nga measure. Kay kung magdamo na sila, maka-create ka na sina circle kag ang imo sina nga center sang radius amo man na siya ang center sang imo nga circle kag ang imo na point ang center sang imo line segment amo man na siya ang maging center sang imo circle. Another postulate, all right angles are congruent. So pwede na siya guys natin magamitan nga ang tanan nga right angles are congruent. Of course, right angles measures 90 degrees. Another postulate, may ginatawag kita nga parallel postulate. So may ginatawag kita nga parallel postulate. Given a line and a point not on the given line, so may ara kuno isa ka line kag isa ka point nga hindi mo makita sa line, exactly one line passing through the point can be drawn parallel to the given line. Ang hambal diri class sa parallel postulate, may isa ikaw ka line kag may isa ka point. Sa ina nga point, isa lang gid kuno ka line ang imo ma-create which is parallel sa given line nimo. Amo nang bot silingon ni parallel postulate. Amo to siya ang mga not proven true but still masupport na siya sang other mathematical reasoning. Amo naman ni siya guys ang na-proven true gid ni naton sa mathematical reasoning kag sa aton nga components of geometry, ang mga theorems naton. May ara kita ginatawag nga Pythagorean theorem. Si Pythagorean, I know nga kabalugid kamo sini, it was named after Pythagoras. And Pythagorean theorem guys, always take note that it is only applicable in all right triangle or right angle. Hindi ni siya applicable sa isosceles, hindi ni siya applicable sa iban pagid nga type of triangle except sa aton right triangle. The sum of the squares of the legs, bot silingon sa aton yung example nga right triangle, may ara kita tatlo dira ka sides, tatlo ka legs. Ang isa ka legs, ang laba nga legs, ginatawag ta na siya nga hypotenuse. Ang duha naman kalipot nga legs, kung i-add na siya kuno nimo ang square sina niya, kag square mo man ang hypotenuse, equal ina siya. That is why may ara kita formula nga c squared is equal to a squared plus b squared. Kaya ang duha nimo ka legs, kung squared mo na siya kag i-add, equal na siya man sa squared sang aton longest leg which is the hypotenuse. May isa naman kita ka theorem pagid. Ang ginatawag naton nga betweenness theorem. Bot silingon ara sa tunga. If a point G is between a line segment joined by points F and H, then lantawon naton. Si point G kuno ara sa between ni point F kag ni H. In short, hataga naton siya sang illustration para makita nyo gid. Example, may ara ikaw line segment. May ara ikaw point F kag may ari ikaw diri point G. Point H rather. Kay ang between niya nga point sa aton line segment nga FH is point G. So between kuno so ara siya sa tunga. So this is point G. Then segment FG
plus segment GH, kung i-plus ta ni siya kuno guys, si segment FG plus segment GH is equivalent siya sa aton nga segment FH. So sa nakita ninyo, equivalent siya hindi. Very good. Equal ang iya nga side. Amo na siya ang betweenness theorem naton. So those are the terms, those are the components and basic components of our geometry. And I hope na intindihan ninyo, and please study all about all the terms since these are all included on our final exam. So God bless everyone, and see you naman sa ato next topic for our next video. God bless and see you sa next nga video.